Naisip mo na ba kung bakit may mga taong parang matatag talaga kahit sobrang hirap na ng buhay? Yung iba naman madaling malunod sa lungkot o depression. Lahat tayo nakakaranas ng stress, heartbreak, pagkabigo. Pero bakit iba-iba ang reaksyon natin? Sa tingin ko malaking bahagi niyan dahil sa personalidad natin. Ngayon gusto kong pag-usapan kung paano talaga nakakaapekto ang personality sa mental health natin. Hindi lang yung iniisip o ginagawa natin ang naaapektuhan, pati yung kalusugan ng isip natin. At ngayon, tutukan natin yung ilang traits na laging lumalabas sa mga pag-aaral bilang proteksyon laban sa depression. At nakakatulong din para mas masaya ang pakiramdam. Alam mo ba kung ano yon? Baka magulat ka sa sagot. Pero mas mahalaga pa, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin yan sa'yo kahit hindi yan natural na strength mo. Handa ka na ba? So ngayon, alam na natin na malaking factor talaga ang personality sa kung paano natin hinarap ang hirap ng buhay. Pero bago tayo mag-deep dive sa mismong traits, gusto kong i-set up muna yung pangako ng video na to. Hindi lang to basta pag-uusapan kung ano yung magagandang traits. Ang goal natin dito, matulungan kang makita kung paano mo magagamit to para mas matatag ka sa mental health mo. Kahit hindi ka naturally organized o disciplined, may paraan pa rin para maprotektahan mo ang sarili mo laban sa depression. Kasi maraming tao ang iniisip na kapag may weakness ka sa personality, doomed ka na. Pero hindi ganon. Ang personality natin hindi prison, it's more like a starting point. At kapag naintindihan mo yung tendencies mo, pwede kang mag-build ng habits na magpapalakas sa'yo. Kaya dito sa video, ipapakita ko yung trait na pinakamalakas na proteksyon laban sa depression base sa maraming research. Tapos susundan natin ng practical steps na pwede mong gawin kahit hindi natural sa'yo yon. Hindi ko sisiguraduhin na madali ito, dahil alam ko na mahirap baguhin ang sarili. Pero ang maganda, hindi kailangan maging perfect. Kailangan lang ng maliit na consistent na changes. Kapag may stability sa araw-araw mo, mas mahirap para sa depression na makapasok ng malalim. Kaya manatili ka dyan. Susundan natin to step by step hanggang sa makita mo kung paano mo mapapalakas ang sarili mo, gamit ang kaalaman tungkol sa personality. Una muna, quick refresher lang sa Big 5. Ito yung pinaka ginagamit na framework sa personality psychology ngayon. 5 pangunahing dimensions lang: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, at neuroticism. Madali lang intindihin. Openness tungkol sa curiosity, imagination at creativity mo. Kung mataas ka dito, mahilig ka mag-explore ng bagong ideas at experiences. Conscientiousness naman yung tungkol sa discipline, responsibility at organization. Yung mga high dito, maayos ang plano, sinusunod ang commitments at maingat sa details. Extroversion yung energy mo sa pakikisalamuha. Sociable ka ba? Enthusiastic at outgoing o mas gusto mong tahimik at mag-isa? Agreeableness tungkol sa pagiging mainit, empathetic at cooperative sa iba. Kung mataas ka dito, mas madali kang makisama, nakikinig ka at iniintindi ang nararamdaman ng iba. Tapos neuroticism yung emotional sensitivity mo, gaano ka kadaling ma-stress, mag-alala o maapektuhan ng negative emotions. Bakit solid pa rin tong Big 5 hanggang ngayon? Gaaling pa ito noong mid-20th century nang nag-analyze sila ng libu-libong salita na ginagamit ng tao para i-describe ang isa't isa. Tapos natural na nag-group sila sa 5 core traits na ito. At pinaka-importante, paulit-ulit na napatunayan to sa iba't ibang kultura at bansa sa buong mundo. Bago nating ibunyag yung trait na talagang nakakaprotekta laban sa depression, tingnan muna natin yung mga traits na madalas na konektado sa mas mataas na risk nito. Una sa lahat, yung high neuroticism. Sa maraming pag-aaral, ito yung pinakamalakas na predictor ng depression at anxiety. Yung mga high dito, madalas mag-alala ng sobra, mag-isip-isip sa mga paulit-ulit sa problema. At sobrang intense ang nararamdaman nila sa kahit maliit na bagay. Matagal din bago sila makabawi kapag may setback. Parang lagi silang nasa edge ng emosyon. Kahit maliit na stress lang, lumalaki agad sa kanila. Hindi ibig sabihin masama sila, pero yung pattern na ito talagang nagpapataas ng risk sa mental health struggles. Kaya mahalagang maunawaan to para makapagtrabaho ka agad sa pag-regulate ng emosyon mo kung mataas ka sa neuroticism. At ang susunod ay ang low conscientiousness. Ito yung mukhang madalas na procrastination, hirap mag-maintain ng routines, chaotic ang daily habits, at mahirap mag-follow through sa mga plano. Hindi ibig sabihin tamad o walang kwenta ang tao, pero kapag ganito, parang unpredictable ang buhay araw-araw. At yung instability na yon, unti-unti nagiging stress na nagpapataas ng chance na malunod sa depression. Pangatlo, low extroversion o pagiging introverted na sobra. Hindi naman masama ang pagiging introvert, marami ring benefits doon. Pero kapag masyadong low sa extroversion, madalas makaranas ng loneliness. At alam mo ba, yung loneliness isa sa pinakamalakas na predictors ng depression sa lahat ng edad. Hindi ibig sabihin kailangan maging party person ka, pero yung kakulangan sa connection talagang nakakaapekto sa mental health.
Importante itong tandaan, yung mga traits na konektado sa higher risk ng depression. Hindi ibig sabihin doomed ka na kung mataas ka sa neuroticism o low sa conscientiousness at extroversion. Hindi to kapalaran na hindi mo mababago. Personality natin hindi prison na ikukulong ka habang buhay. Ito lang starting point, guide kung paano ka naturally tumutugon sa stress. Pero kapag may awareness ka, pwede kang magtrabaho kasabay nito, hindi laban dito. Halimbawa kung high ka sa neuroticism, alam mo na madali kang mag-ruminate or mag-alala. Pwede kang gumamit ng tools tulad ng CBT o simple grounding exercises para mas ma-regulate mo ang emosyon mo. Hindi ibig sabihin mawawala agad, pero mababawasan yung intensity at matututo kang mas mabilis makabawi. Ganon din kung low conscientiousness, hindi ibig sabihin tamad ka forever. Pwede kang magsimula ng maliit na systems na magbibigay ng structure sa buhay mo. Kung low extroversion naman at madalas kang makaramdam ng loneliness, hindi kailangan maging super outgoing bigla. Sapat na yung mag-nurture ng isa o dalawang malalim na friendships. Regular na check-in kahit text lang o coffee meetup. Yung quality connections na ito ay kasing lakas ng protection laban sa depression kaysa sa maraming casual friends. Ang point dito, awareness ang unang hakbang. Kapag alam mo yung weaknesses mo, pwede mong i-turn into strengths gamit ang tamang habits at strategies. Hindi ka trapped sa personality mo. Pwede mong i-work around ito para mas matatag ka sa mental health. At kapag ginawa mo yon, hindi lang depression ang maiiwasan mo. Mas magiging predictable at ligtas ang pakiramdam mo sa araw-araw. Kaya huwag kang matakot sa mga label na to. Gamitin mo sila bilang mapa, hindi bilang hatol. Ready ka na ba para sa susunod na part kung saan ibubunyag natin yung pinakamalakas na protective trait? Tara, tuloy tayo. So ngayon, nandito na tayo sa pinaka-exciting na part. Alin ba talaga yung personality trait na pinakamalakas na proteksyon laban sa depression based sa maraming research? Karamihan iniisip na siguro yung mataas na confidence, creativity o optimism. Pero medyo surprising, hindi yun. Ang tunay na sagot mas tahimik, halos hindi napapansin dahil hindi flashy. Ito yung conscientiousness. O, yung trait tungkol sa discipline, organization at pagiging responsible. Hindi talaga to yung bagay na ipinagmamalaki ng tao sa personality test. Pero sa decades ng pag-aaral, paulit-ulit na lumalabas na yung high conscientiousness ay isa sa pinakamalakas na buffer laban sa depression. Sa iba't ibang kultura, edad at grupo ng tao, pare-pareho ang resulta. Yung mga mataas dito, mas madali silang makabawi sa stress, hindi gaanong nalulunod sa problema, at mas mabilis bumalik sa normal. Bakit ganon? Kasi ang conscientious people ay masters ng stability, nagbo-build sila ng routines, nagpaplano ng maaga, nananatiling organized, at sinusunod ang mga dapat gawin kahit hindi ganon kaganda ang pakiramdam. Yung simpleng habits na yan, parang safety net sa buhay nila, kaya kapag may problema, hindi sila nawawalan ng kontrol agad. Mas effective din ang coping strategies nila, at mas kaunti ang feeling na overwhelmed sa daily responsibilities. Hindi ibig sabihin immune sila sa depression, walang taong ganon. Pero statistically, mas mababa ang risk nila na malalim na malunod at kapag nangyari man, mas mabilis silang nakakaahon. Yung stability na binibigay ng conscientiousness, parang anchor na pinipigilan kang madala ng alon. Kaya kahit mukhang boring o ordinary lang tong trait na ito, isa to sa pinakamalakas na armas natin laban sa mental health struggles. Okay ngayon, alam na natin na ang conscientiousness ang pinakamalakas na proteksyon laban sa depression. Pero paano kung hindi to natural na strength mo? Huwag kang mag-alala, hindi kailangan maging naturally disciplined para maprotektahan mo ang sarili mo. Pwede kang mag-borrow ng ilang habits na magbibigay ng stability sa buhay mo. Hindi kailangan maging perfect, maliit na consistent na changes lang ang kailangan para mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Una, break tasks into tiny steps. Halimbawa, hindi linisin ang buong kwarto agad. Simulan mo sa, itapon muna ang mga basura. At hindi, write the whole paper. Open the document lang. Yung maliit na hakbang na yan, nagbubuild ng momentum at nagpapadali sa utak mo na magsimula. Hindi overwhelming, kaya mas madali ituloy. Yung conscientious behavior, lumalabas talaga mula sa maliliit na bagay, hindi sa big leaps. Pangalawa, gumamit ng external structure kung mahirap ang internal discipline. Gamitin mo ang timers, planners, alarms o focus apps. Halimbawa, Pomodoro Technique, 25 minuto work tapos break, o checklist sa phone mo para sa daily tasks. Yung mga tools na yan, parang crutch na nagbibigay ng structure hanggang sa maging habit na. Hindi ka na umaasa sa motivation lang, may sistema ka na. Pangatlo, build routines around basic wellness, stable meals, consistent sleep, regular movement, at kahit simpleng social contact. Pumili ka lang ng isa na gagawing non-negotiable mo. Halimbawa, matulog ako ng alas 11 ng gabi kahit anong mangyari. Yung stability sa body at daily rhythm, malaking protection yon laban sa mood swings at depression. Kapag stable ang basics, mas mahirap mawala ang balance.
Pang-apat, create accountability. Sabihin mo sa isang kaibigan yung goal mo, sumali sa group, or kahit mag-journal ng updates mo privately. Yung pagkakaroon ng someone or something na nakikita ang progress mo, nagiging push na mag-follow through, hindi pressure, helpful reminder lang. Kung nahihirapan ka sa mood o motivation, huwag kang mawalan ng pag-asa. May path forward ka pa rin gamit ang maliliit na hakbang na ito. Nakita natin kung paano nakakaapekto ang personality sa mental health natin. Lalo na yung conscientiousness bilang malakas na proteksyon laban sa depression. Pero ang pinakamahalaga, hindi ito tungkol sa pag-label sa sarili o pagiging perfect. Ito ay tungkol sa self-awareness, pag-unawa kung ano yung nagpapalakas at nagpapahina sa'yo. Tapos gumawa ng maliliit na hakbang para maging mas grounded at mas ligtas ang pakiramdam mo. Kahit hindi ka naturally disciplined, kahit madalas kang mag-alala o mahirapan mag-connect sa iba, may paraan pa rin. Yung maliit na routines, yung paghingi ng tulong sa structure, yung pag-aalaga sa basic needs mo, lahat yan nagbo-build ng stability na kailangan ng utak at puso mo. Hindi magic, pero effective talaga. At kapag ginawa mo yon consistently, mas mahirap para sa depression na makapasok ng malalim sa buhay mo. Personality natin hindi destiny, it's just a map. Pwede mong gamitin para iwasan ang mga pitfalls at palakasin ang strengths mo. Hindi ka behind, hindi ka hopeless. Lahat tayo may struggles, pero lahat tayo may kakayahang magbago ng maliit na bagay araw-araw. Kaya kung nararamdaman mo ngayon na mahirap, okay lang yan. Simulan mo lang sa isang hakbang. At tandaan, ikaw pa rin ang may control sa kwento mo.